Sumuko sa PNP si Edgar Matubato matapos maglabas ang korte sa Davao City ng arrest warrant dahil sa hindi niya pagsipot sa kanyang arraignment para sa kasong illegal possession of firearms. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang kaligtasan ni Matubato sa gitna ng agam-agam ni Senator Antonio Trillanes IV. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, sa PNP Custodial Center na nga muna mananatili ang nagpakilalang miyembro ng umano'y Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Yan ay matapos niyang sumuko kanina si Matubato matapos maglabas ng warrant of arrest ng isang korte sa Davao City laban sa kanya. May karapatan kang manahimik, may karapatan kang kumuha ng sarili at pili mong abogado, at lahat ng iyong sasabihin ay maaaring makiklaban tungkol sa iyo sa anumang hukuman ng Pilipinas. Ito ba'y nangyayari? Matapos basahan ng kanyang mga karapatan, pinusasan si Edgar Matubato sa Criminal Investigation and Detection Group NCR sa Camp Crame. Nangingiti pero kita sa mukha ni Matubato ang kaba habang isinusuko ang sarili. Sinamahan siya ni Senator Antonio Trillanes IV matapos may ilabas sa warrant of arrest ang Davao City MTC para sa hindi pagsipot sa kanyang arraignment noong Martes para sa kasong illegal possession of firearms. Bago sumalang sa booking, tila naiyak at nagpunas ng luha si Matubato. Kinuhanan siya ng fingerprints at mugshots at isinailalim sa medical exam. Mataas ang blood pressure ni Matubato. Nagtawag din ang mga doktor dahil sa malaking sugat sa kanyang likod na may impeksyon. Ayon kay Trillanes, sugat daw ito na hindi na gumaling mula nang i-torture siya ng mga dating kasamahan sa umano'y Davao Death Squad noong 2014. Sabi ni Matubato, bagamat puno siya ng takot. Ako, handa na ako, yung buhay ko, nandoon naman, binigay ko naman sa Diyos. At saka kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta itama ko lang yung pagkamali ko. Personal na hinarap ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Matubato. Ilang minuto din silang nagkausap. Paminsan-minsang natatawa pa. Pangako ni de la Rosa, tiyak ang seguridad ni Matubato sa Camp Crame. We will issue him with bulletproof vest, helmet, Kevlar helmet, with bulletproof goggles, bulletproof mask, lahat. I-armorize natin yung buong katawan niya. Sabi pa ni Bato, I am giving the assurance na mamamatay si Matubato over the dead bodies of this CIDG personnel who are assigned to escort him. pero si Trillanes may agam-agam naman kung sakaling dalhin sa Davao si Matubato para iharap sa hukom. Teritoryo ng presidente yon, marami siyang tinuro doon sa Davao City. Ilalagay naman natin itatapon natin sa lungga ng mga leon. Kumbaga, highly suspicious yung timing at nakikita natin dito that this is part of the persecution, pagka ikaw ay kumukontra kay President Duterte. Para raw mapanatag ang senador, sabi ng PNP chief, We are not preventing the senator to do that in order to allay their fears. Kung gusto na gawin yan, then they can do it by all means. Sasamahan niyo siya in case magpunta siya ng Davao? Papuntahin siya ng Davao? Kung kailangan just to make sure na safe siya. Jessica, sinubukan pa nga ng abogado ni Matubato na magbayad dun sa 2,000 piyansa sa Quezon City RTC kanina. Pero dahil nga sa kakulangan naman ng mga dokumento, hindi nila ito nagawa. Ibig sabihin sa custodial center na magpapalipas ng weekend si Matubato. Sabi naman ni PNP Chief Bato de la Rosa ay sa Lunes ihaharap nila sa korte sa Davao si Matubato. Jessica. Wala bang gagawin ang kanyang mga abogado sa Lima para hindi siya kailangan pumunta ng Davao? Kasi meron namang mga motion for reconsideration yan, in consideration of his safety or threats to his life, etc. Jessica, yan nga yung sinabi sa atin din ng kanyang abogado. Naghain na sila in fact nung isang araw ng motion for reconsideration dun nga sa nangyari kay Matubato dahil ang paliwanag nila hindi alam ni Matubato na may arraignment siya
noong Martes at also nakatakda sana siya kung nagtuloy yung hearing sa Senado na humarap doon. Bukod doon, Jessica, ay hihilingin din daw nila doon sa korte sa Davao na i-consider din naman yung security measures, no, yung security threats doon sa buhay nitong si Matobato. Gayunman, Jessica, ito kasi ay bench warrant. Kung titignan natin yung normal na proseso, kailangan ibalik yung tao doon sa korte na naglabas noong warrant na yan. And also, kaya nga naglabas ng warrant ay dahil hindi nagpakita si Matobato doon sa judge. Kaya daw sabi ni PNP Chief De La Rosa, kailangan nilang iharap sa korte sa Davao itong si Matobato. Jessica. Mabigat lang yung binanggit ni General Bato, no, na parang promise ba o commitment ba yun kay Senator Trillanes na mamamatay si Matobato over the dead bodies ng mga CIDG na siyang magbabantay sa kanya? Yun nga, Jessica, talagang gustong ipakita at talagang ipahayag ni General De La Rosa na magiging ligtas si Matobato sa kustodiya ng pulisya. Kasi nga naman yung ibang sinasabi dahil nga idinawit nitong si Matobato yung ilang miyembro ng pulisya na nasa Davao at maging ito din nga si General De La Rosa, baka daw malagay sa alanganin yung kanyang buhay. Pero nakausap din natin kanina si Matobato, tinanong natin di ba siya natatakot. Sabi naman niya, tanggap na raw niya at naniniwala siya na marami pa rin naman daw na mabubuting mga pulis. Pero gayon man, inialin daw niya yung buhay niya sa Diyos at tanggap daw niya kung ano man daw ang mangyayari sa kanya, basta maitama daw niya yung kanyang mga nagawa noon. Jessica. It should be noted, no, na naiyak siya, pero based dun sa kanyang naunang testimonya sa Senate, parang tigasin siyang mamamatay tao. Dahil, di ba, ang unang testimony niya, 1,000 tao na yung pinatay. Pero naiyak siya ngayon kasi parang nabaliktad ba yung kanyang kapalaran? Ganun ba yung sinasabi niya o ipinapahiwatig niya sa Lima? Jessica, unfortunately ay hindi na natin nakausap itong si Edgar Matobato matapos nga siyang ikustodiya na sa PNP. Pero ang sinabi sa atin nung staff ni Senator Trillanes, maging Senator Trillanes, meron nga din naman talagang anxious moments, no? May mga pagkakataon siguro na kinakabahan or natatakot. Siyempre, hindi pa rin siguro mawawala yun. Kaya Edgar, kahit nga naman sabihin niya na ibinigay na niya lahat sa Diyos at handa siya, matatakot at matatakot pa rin siya. Kaya nga naman, ganun na rin yung reaksyon nitong si General De La Rosa na gusto niyang siguruhin kay Matobato na ligtas siya sa PNP. Jessica. Maraming salamat sa iyo. Sa Lima Refran.